palay natin, ito po yung inbred variety. Yan, may hangin pa rin. Inbred variety na LA 902. Ayan. Diba ang dami ng sowi niyan. Kalakas mag-sowi. Medyo matagal pa ito mag-sowi dahil pumapalo siya sa maturity nito ay 120 days. Ayan, tignan nyo yung patubig natin, lumusot na doon sa kabila yung at least nag-abono kasi doon banda. Kailangan nila ng tubig. Nakita ko walang tubig, buo-buo pa. Okay, yan, para matunaw yung 1620. Tapos yung atin natunaw na. Tinunaw ko lang yung sa mataas na bagay 1620. Mapansin nyo, okay, mapansin nyo, ano na yung mas malaki, yung pinulyar natin dito sa harap. Unlike doon sa nasa likod, diba yung nabutan na. Pag ipatayo natin yung plug lip nyan, magti-3 feet na yan. Okay, nasa vegetative stage pa lang, kaya ganyan pa rin yung kanya. Sa susunod dyan, titigas na yan. Okay, yung mga nabibitin sa height, planting height, dahil ang pangit na naman ng panahon, delikado ito, may sikat yung araw. Kung sumikat yan, sana naman wag nang sumikat. Kung gusto niyang umulan na lang, bukas na lang. Kasi kawawa yung mga natin, mga farmers dyan, o kahit yung demo natin kay Master Oko, tatamaan yun kasi sasapaw na. Nasa 60% na, ngayon baka 80% na. Yung sasapaw ay baka biglang sisikat yung araw, bubuka po yun. Makaramdam ng solar radiation, mapipilitan bubuka. Tapos biglang uulan kasi makapal yung ulap. Masisira yung flower. Okay, ayan, malaking epekto po yan sa mga nasa flowering stage ngayon. Tapos yung hangin naman, kung nasa panahon ng paglilihi, pagbubuntis, panicle formation, budding stage, panicle exertion, at heading, yung 50% kasi po yan pag nakasabaw na heading stage na po yun. Yun yung tinasabing heading stage, okay? Flowering stage, sumasabay na yon. Habang naglalabasan yung uhay, ay delikado po yon. Tapos sa green feeling din, kung dumiretso ng 1 week na ganyan ang panahon, hindi makapagluto ng mabuti yung plug leaf shift. Okay? Kung nasira man yung plug leaf shift nyo, may bawas na yon sa batok. Mahirap mabuo, pero may backup naman yung fourth leaf. Ang problema doon, yun na yung unang tinatamaan, fourth and third leaf, sa bacterial leaf stick at bacterial leaf blight. Halos lahat ng hybrid na nadaanan namin noong nakarang araw, kasi pumunta tayo hanggang Santiago, ay grabe yung iba, talagang sunog yung plug leaf. Yun po yun, sure po yun na baka mahirapan pang maka-area yung 100 kaban per hectares, yung mga nasira na yung plug leaf shift. Kahit pag gaano karami, katangkad yung palay, pinatangkad ng puro urea, sira naman yung plug leaf shift, tatalunin pa rin nung tangtangkiran yung sakto. Kaya balansin po ninyo yung pagbitaw ng abono, hindi yung basta pinatangkad nyo lang yun ng N, puro N yung source nyo, lalo sa wet season, patay yung hybrid nyo. Yung pangit yung protocol po ninyo pag ganun. Sakitin, madaling puntahan ng insekto, at sa green feeling, magkasakit, madaling magkasakit. Okay, ito yung LP naman 937 po natin. Ayan, nandun na yung kwan natin, talagang malakas yung hangin. Tapos ito, yan na LP 937 hanggang doon. Planting height nyan, pag ginaganong ko na, ganyan na lang para maging hanggang baywang. Ito naman yung LP 2096. Okay, yan na. Okay, pag na yan, tatanggap na ng maraming tubig yan. Kaya yan, papatubig tayo para buminat. Kasi alam nyo naman sa dry season, nahihirapan magpabinat yung iba, kasi aabutan pa tayo ng February. Yan, ayusin po natin to. Ang lakas ng hangin. Yan, okay, yan yung natin, sinupplementan natin ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Tapos may halo pa tayong kilala naman na yung hypercompost, kaya wala na tayo, hindi na tayo nag-banner po doon. Ayan po yung main benefits ng laman
ng yield more. Pakibasa na lang po. Okay, Korean technology. Ang formulator po natin ay nag-aral po sa Korea ng masteral. At yan lang po yung isa sa pinag-aralan po niya. Paggawa ng mga makakatulong po sa crops, vegetable, fruits, at yung mga basta lahat ng tanim. Kaya made in Philippines, exclusively distributed by Agro7 International Marketing Corporation. Okay, yan na yung palay natin. Hope na sa panahon din ng uuhay natin, panahon ng pagbubuntis hanggang green filling ay hindi ganyan kalakas yung may lamig pa at hangin dahil sugat ang abutin. Alam nyo naman ang hybrid, sugat ang abutin ng dahon ng hybrid. Kadalasan yan sa hybrid kasi sa inbreed nga manipis. Palagi kong dinidiscuss yan, yung inbreed kasi po ay manipis. Yung dahon, sasayaw-sayaw lang, tapos manipis siya, tapos maiksi lang. Hindi ganun kalapad ang hybrid kasi. Syempre, modern, improved variety po yan. Malapad na yung dahon yan. Sasalo yan ng kuan. Pag nasira yung plug leaf shift, anong mangyayari? Kasi pag sira yung plug leaf shift, wala nang stomata po yan. Saan po ba humihinga yung mga tanim? Sa stomata. Doon po tatanggap ng doon po papasok yung mga gases at yung pinulyar din natin ng mga sustansya dahil papapasukan natin, at doon rin humihinga. Okay, doon ihihinga yung oxygen, ilalabas, kaya doon siya nag-vibrate. Kaya napaka-importante po yung last na dahon, lalo sa palay, dahil yun yung magpapabuo sa batok. Mas madaling mabuo yung batok ng palay ng uhay po natin. Okay, lalo yung mga may hybrid na may katangian na malalaki, mahaba yung uhay, maabot ng 12 to 16 inches na maraming bilang. Okay, ay given. Okay, given na yun. Yung mga ganon, minsan pag mahinang protocol, hindi nabubuo yung batok, maraming ipa. Kaya yun din yung susolusyonan natin sa inbred variety po natin, dahil may katangian po yun na yung uhay niya umaabot ng 370 grains to 630 grains per panicle. Yun yung data ni Sir Leo de Aguda. Siya yung pinanggalingan yan sa Mindanao. Doon na trial na 2 times. At ngayon ay i-adapt natin yung inbred na yun dito sa Luzon. At tignan natin kung kaya nating pabuuin yung butil. Okay, sama-sama natin bilangin pagkuan para makuha natin tamang protocol. Kasi given sa kanya yan, mahirap buuin yung batok ng palay. Kahit inbreed yun, mahirap buuin kasi masyadong marami. Kaya yun yung susolusyonan natin. Ayan, nagharang tayo. Paakyatan lang natin saglit yung dalawang pinitag dun sa dulo. Malalaki na po yun. Tapos tatanggalin na rin po natin para sakto, natubigan naman na to ng mga ganyan. O bababa naman yan, mas mababa yung kabila. Ganun lang ang magpatubig. Bukas nakababa na doon. O di at least ito nakainom na. Okay, ayan. Tapos pagdating ng reproductive stage, kasi nasa active tillering pa rin tayo, tillering stage tayo, bata nga nabunot yung palay natin, 15 days ay maglalabas pa yan ng maraming sowi. May week pa tayo na maglabas ng maraming sowi. Habulin po natin. Ang hinahabol po natin yung mga nasa malalim na bahay, gaya nito, at least kumapal na. Yung mga hindi na level ng maayos ng naglilinang, kasi hindi naman na ganun kapulido yung mga naglilinang po sa atin, dahil nga pabilisan na. Tapos ang lalaki, ang hahaba kasi ng mga suyod, 2 metro, ay 2 dipa. Paano mo mapapantay yan? Sa pag-ikot pa lang hindi na makakurba. Hindi kagaya noon nag-usap nga kami ni father ko, ay
Hindi kagaya sa kanila noon, talagang hindi iwanan yung isang pinitak na hindi na level ng maayos. Ngayon kasi, padaanan lang, parang sinuklay lang, sinagaysay, sabi nga niya. Ngayon kasi, haba daw yung kwan, yun yung isang problema. Sinuklay, may alas 3 pa naglilinang, wala. Talagang hindi mapapantay po yan. Kaya, pwede nga hindi na ipalinang sana, triple na lang kung ganun din yung kwan. Kaya yung mga malalalim, na bahagi, hinabol po natin. Ganun na lang, sharing is caring. Maraming salamat, shout out sa mga kwan natin dyan, Agritipid PH team. Okay, yung mga may in-upload na naman tayo po dyan, i-share nyo lang yung Agritipid PH sa inyong mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, mga beginner po sa pagpapalay, para hindi na maranasang malugi. Kasi ulitin natin, once na malugi po kasi po yan, yung lalo yung mga beginner, yung mga minana, yung mga sakahan nila, baka ibebenta. Sayang naman yung pinaghirapan, pinagpaguran ng mga ninuno nila or magulang, dahil ibebenta lang nung anak dahil makikita niya na walang kita sa pagsasaka, lalo kung yung mga tagasaka nyo naman ay parang wala lang. Okay, parang pupunta lang dyan, natapos na kon, pupunta lang kung may trabaho na pagawa, hindi man lang makaikot, hindi man lang makapadamo, makapagtabas, ay delikado. Ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat. Tingnan nyo yung mga pilapil natin, malinis. Happy farmers. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. Particle initiation po dyan, paglilihi yan, mag-uumpisa na yan na stress. Tapos pagbubuntis, umikot tayo dun kanina, grabe magsuwi yung LP 2096, binibilang ko mayroong 40 30 dun banda, at mayroon pa ano titirang week para magpasuwi, kaya aabot siya ng 50. Yung ganun na naitanim mas bata, 15 days binunot. Lalo sana kung naitanim kagad, binunot tapos lumagpas pa isang araw bago naitanim. Kung nabunot tapos naitanim agad, mas magabilis pa sana. Sayang yung kanya, medyo na-express pa dun. Ayan, ang madalas tatamaan naman dyan yung pag buminat na yung fourth leaf at third leaf. Okay, dahil yung kwan na yan, magkukulang na sa potassium din yung palay, tapos stress sa hangin, nagkakahawan na. Ikot nga tayo doon kasi pupunta na sa uhay yung kwan. Tapos sa pag-shift, pag lumabas, kukulangin ng potassium yung fourth leaf. Importante yung plug leaf, dapat wag tamaan, dapat malinis. Ayan, bumuka. Yan, ganyan na sitwasyon, medyo uminit yung balat natin, bubuka yung mga nasa flowering stage. Tapos wag lang yung pabugso-bugso ng hangin tapos biglang uulan, may mababaog sa butil ng palay. Tara, iikot tayo doon, tignan natin sitwasyon kung marami nang namumula-mula dyan, ay delikado. Pag ganito yung hangin, tignan natin mga dating na iron toxicity doon kung namumula-mula na, kasi hihina ang resistant nun. Once nagkaganon, yung napagkakamalan yung tungro, ayaw nang lumaki, bunutin nyo yun, iron toxicity, yung ugat nun naging brown na halos wala nang ilabas na puti. Lalabas man na puti, abnormal na. Ganun yun, hindi siya natungro. Iron toxicity, bansot na yun, diretso na bansot, parang natungro na. Kaya ikot tayo dyan kung wala naman present of green leafhopper iron toxicity. Ikot tayo ng hand down bago tayo uwi, tignan natin sitwasyon. Pag alanganin, maraming nagkasakit na dyan ng bacterial blood, tigil muna natin yung patubig. Yung sakto lang, kasi kontaminado yung kuwan natin, tubig irrigation pag nagbe-drain sila. Sharing is caring. Time check tayo, anong oras na? 1:28. At ito, isinara na natin, yan, may tubig na itong gubat natin. Pansin nyo, may ganyan na tubig na. Okay, ganyan lang talaga may papasok dito. Kung talagang nakasagad na itong katabi natin yan, walang hulip. Yung iba, 46 malakas magsuwi pa rin. Pag mataas na yan, tsaka lang mapupuno ito. Yan ang palay natin, stress na stress sa panahon ng
magsusuwi pa rin dahil 34 days ngayon hanggang mamayang hapon. Yan na yung palay natin sa oras ng 1:28. Ayan, naisara na natin kasi yan, pag hindi natin isinara, pinabayaan lang natin, tinanggal natin yung harang, mauubos ito, bababa yung tubig niyan. Okay, ito naman yung hinabol natin banda. Ayan yung hinabol natin noon, oh. Kalalaki na. Okay, ayan, gusto nyo magbilang ng suwi, o bibilang tayo. Gaya ng sinabi ko sa inyo, kusang bubuka yung palay na hindi ginamitan ng 2,4-D. Bagyan nyo ng espasyo 25 by 25, 20 by 25, 25 yung ganun niya, 20 yung ganun niya. Ngayon, bibilang muna tayo. Ito yung main puno, ganun nyo. Yan yung main isang nanay, mas mataas na suwi. Ngayon, bilangin natin hanggang sa base kung ilang dahon na. Dinabas. O, 1, 2, 3. Palabas pa lang yung 4 dahon. Kaya habang napapagpag yan, yung 3rd dahon ang tinatamaan. Palabas pa lang yung 4 dahon. Ibig sabihin niya, nagsusuwi pa yan. Pag itong dahon na to, ika-4 na dahon, 1, 2, 3, and 4, pumantay dito, magbubuntis na. Kaya mayroon pa tayong natitirang ilang araw pa. Bibinat bukas hanggang dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May week pa tayo. At ito, lalaki pa to. At kasi tataas na ngayon, bibilangin natin. Okay, nakakaintindihan ba tayo? Ang dami ko nang naituro po sa inyo. Hope ay ipasok nyo sa kukote po ninyo, lalo yung mga taga-saka. At least man lang, may mapulot kayo. Yan, pinatay ng, yung ganyan, hindi stimburan pumatay, pinutol ng gamo-gamo, kuliglig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Sabi ko kasi sa inyo, may 30 at 40. Nagbilang nga ako kanina doon, yung hinabol natin doon eh. Medyo mas dinamihan natin dyan yung sinasabi kong mas maluwang sa vlog. Punta yung YouTube channel natin. Nag-vlog ako yung mas maluwang. Halos kasi mga nagsasabog, iparehas nila yung mas maluwang at saka rate sa mas masikip. Mahuhuli yung maninilaw ka agad. 1, itong pangalawa. Okay, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ang dami. Di ba nakabuka? Kasi may espasyo. Hindi nyo po mapapabuka yan ng biglaan sa early stage, vegetative stage, kung walang espasyo, dikit. Diba? Pus muna, tara dun sa hinabol natin. Ang lalaki na, planting height tayo. 3rd. Nagpas tuhod, dyan yung tuhod natin. So, kuwan na lang, ganyan. Wala nang isang dangkal, magti-tripit na tayo, kuwan na tayo. Kuha na natin yung hanggang baywang. Kung maaari sana ay hanggang puson. Okay na yun sa dry season. Nakabuka lahat. Ito yung pangatlong pinitak mula sa gubat. Mula sa harap naman pang-anim. Ito rin yung hinabol natin dahil dito banday mababa, nalulubog. Diba? Gusto nyong magbilang? Bilang tayo dito. Hindi na tayo pupunta sa gitna, parehas na yan. LP 2096 parehas po yan. Dito na tayo kasi ayoko naman na mabasa. Nakabihis na tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, pinatay ng kanya, no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Pag may nakita kayo yung namatay na ganyan, pinatay ng gamo-gamo yung nasa gilid. Kadalasan nandito yung kwan. Nandito yung ararawan. Okay, crickets na bumubungkal. Okay, post muna. Oh, yan yung banda malalim. Madami na rin sowi dahil nga dito mababa. Tignan nyo yung katabi natin. Kaya inubos ng kohol. Basta yung inubos ng kohol sa katabi natin, mababa rin yung nandito. Pero pansinin nyo, ito yung kuwan natin. Tignan nyo ha. O, di nahuhuli yung planting head nito kasi nga malalim. Tapos yan yung kuwan natin. Pinabel natin ganyan lahat ha. Ginawa kong ganyan yung nasa gitna. Walang pagtaguan ng testing daga. At yung ibon. Walang pamahayan dyan sa pinaka-cross niya. Diba? Daming sowe. Bilang tayo dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Ikalimang pinitak. Ito yung pinakamahaba na pinitak natin. Itong magkatapat na to, magka-size. Yung kanya, yung haba niya. O, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Meron pa tayong week. O, di 50 yan. 43 magiging 50 yan. Okay. Palabas na. Magbilang tayo. Nung kwan, yung sowi na maliit. Siyempre, sowi na maliit. 1, 2, 3 dahon pa lang. Okay. Punta tayo dun sa pinaka-una na naitanim. 1, 2. Nagsusuwi pa lang. 3 dahon pa lang. Yung iba, yung nandun ang binilang natin, 4. Ito, 3 dahon pa lang. Ngayon pala. Yung main puno niya, yung naitanim, 4 na. Ulitin natin, kung pumunta dito yan, kahit malapit na panahon ng ganun lang, kahit hindi nyo niya i-dissect. Pag pumunta dito, malapit na, time para final top dressing po ninyo. Okay, kung mag-i-split kayo sa 2, sa top dressing, maghahabol kayo ng sowi, gawin nyo yung ginawa ko. Kasi ang hinahabol natin doon ay yung portion na malalalim. Gaya niya, no? Malalim. Mayroon na linang sa inyo na portion na malalalim. Pero pansinin nyo, patangkarin na lang natin. Nakuha na yung dami ng sowi. Tangkad na lang ang kulang. Okay, ganun na lang. Sharing is caring ulit. Ayan. Pause. Okay, dito naman tayo nagpunla. Pansinin nyo yung tubig natin, 1 inch. Wala pang 1 inch. 1 inch lang. Ang pinakamalalim dyan, 1 inch. Ayan na yung punlaan natin dati. Ganyan nakakapal. Kaya yan naman, sobrang kapal. Kasi sumingit nga yung mayroong naputol dyan. Sumingit. Nung binunot. Ay, bigyan nyo ng mas maraming sustansya yan. Para papantay din ang ani nyan. Papantay din sa nailipat tanim na malayong espasyo. Okay? Kung binitin nyo rin yan, ay magbibigay din ng mas maliit na uhay yan at mas mahirap pabuuin yung batok kung nabitin sa sowi. Hanggang dito tayo nagpunlam. Ayun na yung recovery nung nasaktan lalim ng tubig. Tanggalin natin yung harang. Marami na yan. Napatubigan rin katabi natin. Ito na yung recovery nung kumapal na. Yan yung pinulyar natin ng high NPK noon. Pansinin nyo, ang daming nag-yelo-yelo. Dahil nga mahina na yung resistensya. 30 days na yan nabunot. Mahina na yung resistensya. Pinalo-palo pa. Ang haba ng ugat. Yung main roots at saka yung root hair. Putol-putol lahat. Ang liit lang nung naitira.
Kaya ganyan yung recovery. Kaya yung pinagtamnan yan, matanda na bunot, tapos baka nag-recover pa ng hindi pa ganyang kakapal. Tapos namumula-mula, hybrid yan. Kung maaari sa hybrid, huwag niyong pasaktan. Yan, nandyan naman sa protocol ng hybrid po yan, huwag pasaktan yung hybrid dahil magkakasakit. Diba, ang kapal, ito yung pangatlong pinitak. Bilangin natin ito. Ang layo niya na. Mayroon naman siyang 25 by 20 pa rin. Oh. Sa tingin nyo dyan, aabot yan ng 50. Mga yan. Aabot yan ng 50. Okay, sharing is caring. Maraming salamat. Puntahan nyo YouTube channel natin, AgroTipid PH. Ganun lang po ang magpatubig. Huwag nyong laliman kung nagpapasuwi pa kayo. Meron niyang recommendation 1 to 2 cm. Tapos pag nasa reproductive na kayo, matangkad na yung palay nyo, kahit sagaran nyo yan ay hindi na kayang malunod po yan. Okay? Kahit 5 to 7 cm na. Gusto yung kontrolin na yung stem borer dyan, pwede na. At wala na rin yung rice full magot, yung langaw bukid dyan, kasi dumadali lang sa airless kung malambot yung dahon. Yun lang kayang kainin nung maliit na uod. Kaya ano ang kwan lang doon? Ang gawin nyo lang doon ay patuyuan. Tanggalin lang yung tubig. Ilang araw, kahit gawin yung 5 or 7 days, 8 days naman kayo bago magpatuyog. AWD 313. O di nawala na yung langaw bukid. Hindi na nanatili sa kanyo kasi aquatic nga po yun. Grabe ang kapal dito sa na-improve natin. Dating pinagpunlaan, no? Ang daming sowing yan. Baka mag-average tayo dito ng 30. Pinagpunlaan natin ng SL19 nung bagong kwan pa yan. Na-demo tayo, 30 kilos yung ibinigay per hectares. Ng regional manager, si brother Jade Pedres. Tapos yung bioseed doon noon. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Happy farmers. Pakita na natin po lahat. Ito na yung unang pinitak natin. Ganyan na rin kakapal. Doon lang naman sa harap yung maiksi. Ang problema nga natin ngayon ay sugat sa dahon. Okay, buti medyo humina. Okay, sharing is caring. Tignan nyo kung gaano kakapal. Bibilang tayo dito sa unang pinitak. Huwag sa harap. Kasi nakita nyo naman, 1, daanan ng tubig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ayun o, kalakas pa mag-sowi o. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Naglalabas na yun, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45. Sabi ko nga, magpapasowi tayo dyan ng kwan eh. May 50 sowi. May 50 sowi yung ipapasowi natin dyan. Susowian ng 50. Okay. Yung iskaring yung LP937 natin, minsan magbibilang tayo, abot din yun ng 40. Tara, tanggalin na natin yung harang. Finish na po tayo. Nakapatubig na rin doon kasi sinabay ko na binuksan ko na sinagad doon banda.